Ipapaliwanag ng Ino-Pilipino ng detalyado kung paano unti-unting nagtatagpo ang science, metaphysics, spirituality at religion sa isang batayan na magbabago at mag-angat sa pag-unawa ng tao sa creation at sa creator. Ito ay magtatatag, mag-ugnay, at magpapalawak ng kaalaman at karunungang nakuha mula sa mga relihiyosong teologo at siyentipiko sa loob ng libu-libong taon upang matulungan kang maglakbay patungo sa mabilis na pag-angat tungo sa mas mataas na pag-unawa sa hindi mababagong katotohanan. Ang Ino-Pilipino ay hindi magpapakilala ng isang bagong relihiyon, moral na kodigo, o positibong paraan ng pag-iisip, ngunit magdadala ng isang bagong pananaw sa Diyos bilang lumikha at isang mas malalim na pag-unawa sa existence na nagbigay sa atin ng buhay batay sa mga bagong tuklas sa science mula sa lahat ng sangay nito. Mula sa kalamang ito, isang bagong paraan ng pamumuhay ang inyong matutuklasan. Bagaman itinuturo ng mga sinaunang tao na ang Diyos at agham ay hindi maaaring magkasama at dapat paghiwalayin, mahalagang tandaan na ang science ay isang kasangkapan lamang upang pag-aralan ang mga nilikha. Alisin ang mga kaliskis mula sa iyong limitado na paningin at kakayanang intelektual at tingnan ng malinaw na dapat walang hindi pagkakapantay-pantay, kundi iisang intensyon upang ipahayag na ang lahat ay nagmula sa banal na kamalayan o divine consciousness. Subalit ano ang consciousness o kamalayan? Well, for such a choice to be made, we need to scientifically, mathematically, and logically bring in a new element into physics. And that element is consciousness. Mayroong apat na uri ng consciousness. Una, universal consciousness. Pangalawa, divine consciousness. Pangatlo, human consciousness. At pang-apat, Christ consciousness. Ang Christ consciousness ay isang estado na lumampas sa tradisyonal na mga hangganan ng relihiyon at kumakatawan sa isang universal ideal. At ito ay ang unconditional love. Subalit sa human consciousness, ito ay ang peace, equality,